Kulay rosas ang mga labi at pisngi niya, bughaw at buhay na mga mata. Sa kalangitan ay isang tingala, pusong masunurit mapagkumbaba. Si Maria ay tunay na kahali-halina. Dito sa Diocesan Shrine and Parish of San Isidro Labrador sa Pulilan, Bulacan, sa pagsisimula ng nobenaryo sa kapanganakan ng Mahal na Birheng Maria, makikitang nakapatente sa kanang bahagi ng altar ang La Niña Maria de Pulilan sa pangangalaga ni na Ginoo at Ginang Domingo Mateum Sr. at pamilya. Ayon kay Kapanalig Jovi Mateum, May 2019 nang mapagdesisyonan na magpagawa ng isang Niña Maria na iuwi sana sa Bicol, sa Balogo, Owas, Albay. January 2020 nang matapos ang imahen. Handa na sana iuwi ito nang inabot ng lockdown dulot ng pandemya. Sinimula naman ng Baldacchino noong May 2020 at natapos ito noong July 2021. Nag-aantay na lang sana sila ng clearance para makabiyahe pa uwi sa Bicol na magtanong ang Kuya Edwin Layog kung pwede i-exhibit ang imahen. Akala nila ilalagay sa isang Marian exhibit ang imahen. Yun pala, i-venerate pala siya sa simbahan ng Pulilan. Doon nila napagtanto na ang imahen ay mananatili sa Pulilan dahil sa debosyon ng mga tao sa Munting Maria. Hindi man nakalagak sa probinsya nila Kapanalig Jovi ang imahen, nananatiling matibay ang debosyon ng kanilang pamilya sa Birheng Maria, ang ina ng ating Panginoon. Nasa ibang bansa man ang ating Kapanalig Jovi ay tinitiyak niyang nakauuwi pa rin siya sa Pilipinas at pinagkakatiwala ang pag-aalaga at pag-aasikaso ng kanyang mga imahen kina Kapanalig Henry at Kapanalig Zach. Maraming salamat po sa pagtitiwala na makuhanan ng larawan at maitampok ang inyong kwentong imahen. Shoutout rin kay Kapanalig Viel na nakakilala sa atin, nagkaloob ng mga estampita at itong book ni Father Dars. Maraming salamat, Kapanalig! Mayroon ba kayong mga kwentong puno ng biyaya, milagroso, nakatutuwa, nakamamangha? Ikwentong imahen nyo na yan! Kita-kits mga Kapanalig!